Maligayang pagdating sa video kung saan tatalakayin namin ang posibleng panimulang 11 ng Barca sa Linggo 4 laban sa Valencia. Sa laban na gaganapin ngayong darating na linggo sa Johan Cruyff. Hatid ng Barca ngayong linggo ang laban na may top na salaysay at premyo. Abangan namin kayo. Magsisimula ang laban ng alas 9 ng gabi at kami dito sa YouTube channel ay narito na simula alas 7. Live at direkta kasama si Irna sa screen. Para ikwento sa iyo ang starting 11 ng Barca at lahat ng mga pinaka-highlight bago magsimula ang laban. Kaya hinihiling ko sa iyo na manatili ka hanggang dulo ng video na ito at pindutin mo ang like button, mag-subscribe ka at mag-iwan ng komento. Ano sa tingin mo ang team na ilalagay ko para subukang makuha ang 3 puntos laban sa Valencia? Valencia ay nasa magandang kondisyon pero mag-ingat dahil hindi ito madali. Panoorin ang potensyal na starting 11. Simulan na! Kaya, pamilya, Barca-Valencia. Tatanggapin ng Barca ang kupo ng Che, isang kupo ng Che na kasalukuyang nasa ika-9 na pwesto sa standings at ang Barca naman ay kasalukuyang nasa ika-4 na pwesto. Galing sa tabla kontra Rayo Vallecano ang Barca at hindi maganda ang pakiramdam nila pero dumating na ang international break. At dahil dito, sa tingin ko nagkaroon ng oras ang staff ni Hansi Flick para suriin ang mga pagkakamali o mga dapat pang pagbutihin sa koponan para subukang mahanap ang balanse na pinag-uusapan natin nitong mga nakaraang linggo sa depensa, lalo na sa posisyonal na aspeto, na hindi masyadong watak-watak ang koponan, na mas magkakalapit sila, na mas maganda ang kanilang pagpipresyur at syempre na muling makuha ng depensa ang kanilang kumpiyansa. Para malaman kung paano kikilos sa bawat play, sa bawat aksyon, sa napakaakit-akit, vertical at agresibong sistema ni Hansi Flick, marami talaga itong naibigay sa atin. Kaya, maghintay lang tayo dahil may mas maganda pang darating. Pero bago iyon, kumusta ang kondisyon ng Barca at Valencia? Ang Barca ay galing sa 1-1 tabla versus Rayo Vallecano, 2-3 panalo kontra Levante at panalo sa unang liga laban sa Mallorca. Magkakaroon ng mahalagang pagkawala ang Barca sa laban na ito. Bakit kaya? Dahil may mga manlalaro tayo sa infirmary na si Ter Stegen, ang kapitan na si Alejandro Balde, si Gabi at si Frenkie de Jong, na magiging duda hanggang sa huling sandali. Talaga, hanggang sa huling araw, hindi natin malalaman kung makakalaro ba si Frenkie o hindi. Pero pagkatapos niyang bumalik mula sa seleksyon, kinailangan niyang lisanin ang training camp ng Netherlands. Sa tingin ko, base na rin sa schedule, hindi dapat magpaka-risky si Flick. Yan ang iniisip ko. Kung may nararamdaman si Frenkie, mas mainam siyang magpahinga. Salamat sa Diyos, may reserba tayo kaya makakapaglaro ang ibang manlalaro na kayang gawin pareho o baka mas mahusay pa kaysa kay Frenkie. Gusto ko ring banggitin na sina Araujo at Rafinha ay dumating lang kamakailan kaya medyo kapos sila sa laban. Pero magiging available naman sila, syempre, pero galing sila sa mahahabang biyahe, maraming kilometro, maraming oras ng paglalakbay. Sa tingin ko may kaunting pagbabago na ikukwento ko. Ano ang susunod? Tingnan ang kalendaryo. Gaya ng sinabi ko, para sa laban na ito, alas 9 ng gabi ngayong linggo, ika-14 sa Johan Cruyff, laban ng Barca-Valencia, sa susunod na linggo. Pansin mga coolers, dahil paparating na ang Champions, ang unang laro ng yugtong ito ng Liga, kung saan maglalaro ang Barca sa Inglaterra, sa St. James Park, laban sa Newcastle. Sa susunod na linggo, magsisimula na ang Champions, kaya mag-ingat dahil magsisimula na ang maganda. Sa darating na weekend, maglalaro rin tayo sa bahay. Tandaan mo, nalaban ito sa Getafe, sa parehong oras din, alas 9 ng gabi. At sa susunod na linggo, sa ika-25 ng Setyembre, maglalaro ulit tayo ng Huwebes. Sa gitna ng linggo, may interweek laban sa Liga Esport. Bibisitahin natin ang Oviedo at pupunta sa Carlos Taltier. Matapos ang 20 taon, babalik ang Barca sa Oviedo para maglaro ng 9:30 PM kontra Oviedo. At tatapusin natin ang buwan ng Setyembre muli sa ating tahanan at sana ay mangyari na ito. Ang laban na ito sa Camp Nou sa pagbabalik sa Spotty sa ika-28 ng Setyembre alas 9 ng gabi. Punong-puno ang schedule. 5 laban ng Barca sa loob ng 15 araw kaya't mag-ingat sa mga rotasyon na kailangang isaalang-alang. Ito ang tungkol sa Barca. Punta naman tayo sa Valencia. Ang koponan ni Carlos Corberán na galing sa panalo ng 3-0 laban sa Getafe pagkatalo ng 1-0 kontra Salsuna at pagtabla ng 1-1 sa unang laro kontra Real Sociedad. Ang Valencia na sa simula pa lang
ay walang suspendido o nasugatan. Kumpleto na ang kanilang lineup at lahat ng manlalaro ay available para maglaro laban sa Barca. Ang Valencia na noong nakaraang season ay nakaligtas ng maayos sa tulong ng kanilang coach na gaya ng sinasabi ko, sa tingin ko ay may magagandang pakiramdam, di ba? Sa tingin ko muling nabuhayan ng pag-asa ang mga tagahanga, taga-Che at homegrown na manlalaro. Sa tulong ng mga bagong recruit, mahusay silang nakikipagkumpetensya. Ang Valencia ngayon ay may mahalagang schedule kasi tingnan mo, makakalaban nila ang Barca ngayong linggo. Pagkatapos ay may laban sila kontra Atletico de Bilbao. Pupunta pa sila sa field. Tatanggapin ng Espanyol si Lopez at sa huli, ngayong Setyembre pupunta sila sa Montilivi para makipaglaban sa Girona. Ang Valencia, na sa totoo lang, ay talagang nagugustuhan ko ang kanilang paraan ng paglalaro. Naniniwala ako na vertical din silang koponan na kapag kumontra, talagang nakakapanakit. At dito, nagkakamali ang Barca. Kaya mag-ingat sa koponang ito na may mga mabilis at dekalidad na mga manlalaro. Tulad ni Javi Guerra, Diego Lopez, Dan Juma at Luis Rioja. Mahalagang mga manlalaro sila. Tingnan natin ang koponang ilalagay natin para sa laban, mga fantasy players, at bubuuin na natin ang atin. Ang fantasy ay naglalagay ng ganitong starting 11 ng Barca at Valencia. Sa goalkeeper, Joan Garcia. Sa depensa, Koundé, Eric Cuarzi, Gerard Martin. Sa gitna ng field, Casado, Pedri, Dani Olmo, at sa unahan, Rafinha, Ferran, at Lamine Yamal. Ito ang nilalagay ng tao sa fantasy football. Para sa panig ng Valencia, Aguirre sa laba kasama sina Fulquier, Diacabi, Tárrega, Copete, at Gaya. Ibig sabihin, 3 depensa at 2 wingback na sina Fulquier at Gaya. Double pivot kina Santa Maria at Javi Guerra. Sa unahan, kanan si Rioja, kaliwa si Diego Lopez at harap si Dan Juma. Magandang koponan ang Valencia, totoo, at magandang koponan din ang Barca. Ito ang Fantasy 11 at ngayon sasabihin ko sa iyo kung alin sa tingin ko ang mangyayari ngayong linggo. Kung isasaalang-alang ang larawang ito sa screen, sasabihin ko sa iyo, may ilang bagay na sasang-ayon ako. Sa goal, si Joan Garcia pa rin tayo. Sang-ayon ako sa depensang linyang ito. Kasama sina Koundé, Eric Cuarzi, Gerard Martin. Bakit? Una, dahil injured si Valde at siguradong si Gerard Martin ang maglalaro dyan sa depensa. Sa tingin ko, tulad ng sinabi ko kanina, dahil sa sobrang layo ng biyahe at dami ng kilometro na nilakbay ni Araujo kasama ang Uruguay, sa tingin ko hindi magsisimula ang Uruguayan. At sa tingin ko si Eric Garcia na nagpapahinga dahil hindi siya sumama sa national team ang magiging starting player. Si Pau Cubarsí ay hindi rin nagsimula o naglaro para sa Spain. Kaya tingin ko ito ang magiging depensa ng Barca. Kaya ang magiging lineup ay sina Joan Garcia, Jules Koundé, Eric Cubarsí at Gerard Martin. Buong field. Sang-ayon din ako sa base na sina Casado at Pedri sa gitna ng field. Lubos akong sumasang-ayon. At sa attacking midfielder, dito ako maglalagay ng pagbabago. Sa fantasy, si Dani Olmo ang starter at may 50%. Pero ako, pipili ako kay Fermin Lopez na kahit kaunti lang ang minuto sa Spain, siya pa rin ang bet ko. Kaya naniniwala akong mas maganda ang kondisyon niya at mas presko siya kaysa sa manlalaro mula terasa. Kaya naman ilalagay ko sina Casado, Pedri at Fermin. At para sa unahan sa kanan walang duda. Ilalagay ko si Lamine Yamal sa harap, si Ferran Torres. At sa kaliwang gilid, pahihingahin ko muna si Rafinha at gagawing starter si Marcus Rashford na naglaro at nakapuntos para sa Inglaterra. Kaya kumpiyansa ngayon. Kaya ang magiging koponan ko ay sina Joan Garcia Koundé, Eric Cubarsí at Gerard Martin. Pedri, Fermin Lopez at sa unahan sina Lamine Yamal, Marcus Rashford at Ferran Torres. Ito ang potensyal na 11 na ilalagay ko para sa laban kontra Valencia sa linggo. Abangan namin kayo sa YouTube channel ng Barca Hoy. Comment kung anong tingin mo sa lineup na ito. Pindutin ang like at i-share sa mga kaibigan mong kulé. Barca Hoy, Barca Hoy, Barca palagi!